magandang umaga po sa ating mga kapatid at tayo po ay patuloy sa ating pananambahan at sa pasimula ay isa pong basahin ang salita ng Panginoon sa awit 145. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ng pasalamat. Aking pupurihin pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila si Yahweh at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang katakilaan niya ay mahirap nating unawain. Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakila ay ipamamalita. Diyos po ang magpala ng kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay sirit na manalangin. Mga naming Diyos na dakila sa lahat, maraming po salamat Panginoon sa umagang ito. Sa panibagong buhay na binigay po sa amin, maraming salamat Panginoon sa kalakasan na patuloy namin naranasan sa mga biyaya mo. Salamat Panginoon dahil hindi mo pinababayaan Panginoon sa mga oras nito, sa panahon na nagbitin nito Panginoon ay patuloy ikaw ang siyang gumagawa sa buhay nito sa amin. Sa umagang ito Panginoon ay patuloy na kayo ang siyang mauna sa bawat sa amin. Ang mga salita mo po namin pong mariginig ay patuloy na ipahayag mo po sa amin, Panginoon, makita sa aming mga buhay, Panginoon. Dinadalang po namin ang mga kapatiran na kasama namin na mananabahan sa inyo ngayon, Panginoon. Ingatan niyo po sila. Maraming salamat sa inyo pong pupuri sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At isang linggo na naman po ang binigay sa atin ng Panginoon para tayo sama-sama na sambahin siya, kawitan siya. Nakakamiss po na hindi po namin kayo kasama sa ating harapan. Pero alam ko po na sa Espiritu, kasama po tayo magpupuri sa ating Panginoon. Kaya sa umaga po ito, sama-sama po tayo aawit para sa Panginoon. Samahan niyo po ang umaga.
iyong buhay. Hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa sa'kin, nag-iisang tagay, ilalahad bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi
Isang magandang linggo ng umaga po muli sa ating lahat. So tayo po ay magpapatuloy sa ating gawain ngayong umaga sa pakikinig o paghahatid ng salita ng Panginoon, ang kanyang mensahe ngayong umaga para po sa ating lahat. If the Lord wills, o kung kalooban ng Diyos, yan pong ating tatalakayin ngayong araw. Ilan sa atin ang marami ng plano after na mawala na ang mga lockdowns o mga quarantines? Sino ang maraming plano na gagawin mamaya after nitong ating virtual worship? Sino ang may mga plan sa darating na mga buwan o hanggang sa December ng taong ito na 2020? Marami sa atin ang may kanya-kanya mga plano sa darating na mga panahon para sa ating mga sarili o sa ating mga buhay. Ito man ay short-term plans o mga long-term plans. Pero ang tanong, sa kalagayan ba ng ating panahon ngayon, sa panahon ng pandemya, epektibo pa ba ang magplano? Yan ang ating pag-uusapan po sa mga ito. Mayroon o binigyan tayo ng advice ni Apostle James o ni Apostol Santiago patungkol sa pagsasagawa ng mga plano sa ating buhay. So puntahan po natin ng kanyang aklat, kanyang pahayag o sinulat sa James 4:13 to 17. Ito po ang sinasabi. Come now, you who say, today or tomorrow we will go to such and such a city and spend a year there and engage in business and make a profit. So verse 14, yet you do not know what your life will be like tomorrow. You are just a vapor that appears a little while and then vanishes away. 15. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live and also do this or that. 16. But as it is, you boast in your arrogance. All such boasting is evil. At sa 17, so it is sin to know the good and yet not do it. Sa Tagalog naman ay basahin din po natin sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 4, mga talatang 13 hanggang 17. Gamitin po natin ang magandang balita, Biblia. Sabi po dito, makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas, pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at 1 taon kaming mananatili roon, mangangalakal kami at kikita ng malaki. Verse 14, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay nyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. 15, sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. Sa verse 16. Sa verse 17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Sandali po tayong manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, gabayan ninyo kami at patnubayan sa oras na ito sa aming pakikinig ng inyong mga salita at ang mga aral na nakapaloob dito. Ipagkaloob niyo sa amin ang karunungan upang maunawaan at maisabuhay ang mga ito, Panginoon. Buksan ninyo ang aming mga puso at isipan at ipagkaloob ninyo sa amin ang sandaling ito upang makaniig lamang kayo saan man kami naroon ngayon. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay binabalik namin sa inyo, Ama, sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
So, balikan po natin yung sinabi ni Apostol Santiago sa talatang 13. Makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at sa ganong bayan at 1 taon kaming mananatili roon at mangangalakal kami at kikita ng malaki. Meron tayong makikita na 5 magagandang aspeto sa pagpaplano sa talatang iyon, no? Sa talatang 13. Una, yung kailan. Sabi sa talata, ngayon o bukas ay pupunta kami, di ba? Pangalawa, yung lugar na pupuntahan nila. No, nagpaplano kung saan silang lugar na pupunta. Sabi, pupunta kami sa ganito at ganoong bayan. Diba? Pangatlo ay yung merong takdang panahon, no, yung plano. Sabi, at 1 taon kaming mananatili roon. Yun yung pangatlo. Pang-apat, meron silang tiyak na gagawin. No? Sabi nila, mangangalakal kami. Yun yung kanilang gagawin. At yung pang-5 ay meron sila kaagad na resulta na inaasahan. Anong sabi? Kikita kami ng malaki. So, ayun yung 5 aspeto na makikita natin doon sa plano na sinabi doon sa talatang 13 sa aklat ni Santiago. Sa unang tingin, may mali ba na nakita tayo sa mga aspeto ng pagpaplano ayon sa sinabi sa Santiago 4:13? Tama naman, di ba? At nasa ayos yung plano, napakaganda ng plano. Tayo man ay may mga plano at nagpaplano at alam natin na mabuti ang maagang magplano para sa ating mga sarili at sa ating mga buhay, para sa ating kinabukasan. So again, sa verse 13, come now, you who say, today or tomorrow, we will go to such and such a city and spend a year there and engage in business and make profit. Pero sa sinundan na talata, makikita po natin sa verse 14, maliwanag na sinasabi ni Apostol Santiago na hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay nyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad din namang nawawala. Ayun yung kanyang binigyan ng diin sa talatang 14. Yet you do not know what your life will be like tomorrow. You are just a vapor or a mist that appears for a little while and then vanishes away. So, ano ba yung vapor or yung mist na sinasabi? Sa English, ang vapor, sabi niya, is a substance diffused or suspended in the air, especially one normally liquid or solid. Napakaliit niya kaya siya lumulutang-lutang lang sa hangin. Yung mist, sabi, is a cloud of tiny water droplets suspended in the atmosphere or near the Earth's surface, limiting visibility but lesser extent than fog. So pagka yung mist, pag napakarami niya, lumalabo yung paligid. Di ba nagkakaroon ng zero visibility, lalo na pag tayo ay pupunta sa Baguio or sa Tagaytay, no? So sa madaling araw, napaka-foggy or napakaraming mist. So doon itinulad yung buhay ng mga tao na biglang nandyan, bigla rin naman mawawala. Ganoon siya kabilis. So, wala naman tayo nakikitang mali sa sinabi doon sa plano sa verse 13. Kaya lang, sabi doon, ang mali dito ay ang hindi pagsasaalang-alang sa kalooban ng Diyos na sa mga bagay na gagawin para sa hinaharap. Kung kaya't madiin ang pagkakasabi ni Apostol Santiago sa talatang 14 na hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, di ba? Ang buhay ninyo ay parang usok lamang or hamog,
sandaling lumilitaw at agad din namang nawawala. So sa kasalukuyang kalagayan ng ating buhay ngayon dahil sa pandemya ng COVID-19, kailangan ba nating tumigil sa pag-iisip o pagpaplano para sa ating kinabukasan? Kasi parang wala nang kasiguruhan ang lahat ng bagay sa ngayon. Ang hirap na talaga na magplano. Sabi sa Proverbs 24:27, no, sa sinabi ni Haring Solomon, prepare your work outside, get everything ready for yourself in the field, and after that, build your house. So, best pa rin talaga ang magplano or yung may plano, no? Hindi naman sinabi ni Apostol Santiago na huwag tayong magplano at hintayin na lamang natin kung ano yung darating o mangyayari sa ating buhay. Kung di, ang gusto niya sabihin, hanapin natin ang kalooban ng ating Diyos sa bawat plano na ating gagawin. Ayun yung kanyang nais iparating. Babalik tayo sa verse 15. Sabi niya, sa halip ay sabihin ninyo kung loloobin ng Panginoon. Mabubuhay pa kami at gagawin ito o iyon. Nasa verse 15. At dahil ang buhay ay maikli lamang katulad ng pagkakahalin tulad sa isang usok o hamog na makikita mo ngayon, maya-maya wala na agad, bigyan din natin ng pagpapahalaga ang bawat isipin at plano sa ating mga buhay na kasama ang Diyos. At kung ano ang mga ito at kung ano ang kanyang loloobin na mangyayari sa atin. Proverbs 3:6, alam natin to. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Diba? Ang sabi ng Panginoon. Sa Proverbs 16:9, in their hearts, humans plan their course, but the Lord establishes their steps. So, yung tao nagplano, yung tao humihingi ng paggabay sa Diyos, ang Diyos ang sa kanya ay nagagabay sa bawat hakbang ng kanyang mga plano. Kaya ito nagiging matagumpay. So, ganun daw ang dapat nating gawin, no? Sabi sa ni Haring Solomon sa Kawikaan. Kung kaya't dapat, lagi nating isang guni at hingin ang pahintulot o pagpayag ng ating Diyos sa tuwing tayo ay magpaplano upang hindi tayo maging mayabang na parang ang lahat ay dahil sa ating mga sarili, na dahil malakas tayo o matalino tayo, kaya natin nagagawa ang lahat. Parang ganon. So, nakita naman natin kahit ang mga malalaking mga bansa sa ngayon at mga kilala at mayayaman na mga tao ay hindi umubra sa panahon ngayon ng pandemya. Pati sila ay apektado at nagkakasakit pa nga ang mga ilan sa kanila. Hindi ang kanilang katanyagan, kapangyarihan at kayamanan ang mag-iiwas sa kanila sa kalagayan ito. Kaya anuman ang meron sila ay hindi nila ito kayang gamitin at ipagyabang sa harapan ng Panginoon. Katulad muli ng pahayag ng Apostol Santiago sa verse 16. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang, at iyan ay masama. Yun ang sabi niya. Sa Proverbs ulit 27:1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Diba? Hindi nga natin hawak ang ating mga buhay, yung pa kaya mga mangyayari sa darating na panahon. Kasi baka ang dami-dami na nating mga plano para sa loob ng 5 taon, halimbawa, yung pala ay meron na lamang tayong 5 buwan na natitira para mabuhay. O baka nga 5 araw na lang, o 5 minuto, 5 segundo, hindi natin alam. Ngunit alam ito ng Diyos. Siya lamang ang nakakaalam. Kaya humingi tayo sa Kanya ng karunungan
at gabay upang ibigay niya naman sa atin ang tamang pag-iisip at pag-unawa sa pagpaplano sa ating kinabukasan o yung sa hinaharap. Katulad ni Apostol Pablo, halimbawa, ganun siya mag-isip. Sabi nga, advance mag-isip si Apostol Pablo. Pero kasama ang Diyos palagi sa kanyang mga plano. Sa Acts 18:21, sabi dito, but as he left, he promised, I will come back if it's God's will. Sabi ni Apostol Pablo. Then he set sail from Ephesus. Nagpunta siya sa Caesarea, papuntang Antioquia. So sabi niya, if it is God's will, I will come back. Diba? Sa 1 Corinthians 4:19, si Apostol Pablo pa rin, para kay Timoteo, sulat niya, sabi niya, but I will come to you very soon, if the Lord is willing, and then I will find out not only how arrogant those people and what they are talking, but what power they have. So, ayun yung sinabi niya kay Timoteo. Hindi siya nangako. Sabi niya, if the Lord is willing, no, pupunta siya doon kaagad-agad. So, halos sa buong buhay ng paglilingkod ni Apostol Pablo ay hinihingi niya ang kalooban ng Diyos. Hindi kasi niya alam na kung sa susunod ba na lugar na kanyang patutunguhan sa kanyang pagministeryo ay kung iyon na ba ang huli at kung doon na ba siya mamamatay at ililibing, kasi nga hindi niya alam. At ang mga ito ay ipinagpapasa Diyos na lamang ni Apostol Pablo. At ang tanging niyang alam lamang ay hanggang sa siya ay nasa kamay at pag-iingat ng ating Diyos, ay sigurado ang mga mangyayari sa kanya ayon sa plano ng Panginoon. At doon lang siya nagtitiwala, si Apostol Pablo. Ganoon ang dapat na ating maging kaisipan o yung mindset natin bilang mga mananampalataya. Ang sinasabi ni Apostol Santiago, lalo sa panahon ngayon na tayo ay nasa pandemya, at ito ay ang magtiwala lamang sa plano ng Diyos para sa atin. Verse 15, James 4 verse 15, sa halip, sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Lagi galing dapat sa Panginoon. God has His own ways for all things not to happen, and for all things to happen. He is in full control over all things. Tandaan natin yan. We are just a mist or a vapor in comparison with God. We are created fragile, so from the beginning to the end, and all of us need God. Tayo ay nilikha ng kawangis ng ating Diyos. Ngunit hindi niya tayo nilikha na katulad ng isang Diyos o maging Diyos. Isipin natin na halimbawa 7 billion people, no, na buhay sa ngayon ay katulad ng Diyos, na may kapangyarihan at kayang gawin ang lahat. Napakagulo siguro ng ating mundo ngayon dahil magkakaiba tayo ng gusto at nais na mangyari. But then again, we are just a mist or a vapor compared to God's power. So, kailangan natin sa tuwiran na ang kanyang pagpayag o yung kalooban. Kasi kung hindi nais ng Diyos na mangyari ang isang bagay, hindi ito magaganap. Tandaan po natin yan. Example sa Old Testament, yung mga tao na nagplano na magtayo ng tower, di ba, yung Tower of Babel, yan, Babel. Nagplano ang tao na gumawa ng isang man-made structure para makaabot sila sa kalangitan, no? Mapantayan ng Diyos, maaari. Ngunit hindi iyon pinahintulot ng Diyos dahil nagmamalaki sila at magmamalaki sila. Diba? Ano pa, yung Titanic, diba? Alam natin yung
kwento ng Titanic. May pelikula pa nga nun. Sabi diyan, yun daw ay isang unsinkable ship. Diba? But it sank on her first journey. Very first journey. And is now just a pile of rust at the bottom of the ocean. Pero ang ganda ng pagkakaplano at pagkakagawa ng Titanic. Hindi naman lang siya nakarating man lang dun sa kanyang paroroonan. No? Sa tao, kilala natin yung the greatest boxer, si Muhammad Ali. Marami siya mga pananalita, no, na sinasabi noon. Isa sa kanyang boastful speech ng panahon niya, sabi niya, I am the greatest. Yun ang sabi niya. I said that before I knew I was. So ganun siya kayabang, ano? But he got Parkinson's disease. Nagkasakit siya and he died. No? Death took him still. He is just a mist or a vapor compared to God. And again, our lives are in the hands of God. So siya lamang yung may kapangyarihan dito, may control dito. Kaya hindi tayo dapat o pwede o maaaring magyabang sa harapan ng ating Diyos. Dahil sa panahon na akala natin na tayo ay malakas, maaari tayong magkasakit o manghina. Sa panahon na akala natin na tayo ay ligtas, ay maaari tayong maaksidente o mapahamak. Sa panahon na akala natin ay napakayaman natin, ay pwedeng sa isang iglap ay maaari tayong maging isang dukha. Sa panahon na inaakala natin na tayo na ang pinakamarunong na tao, ay matatagpuan natin ang ating mga sarili na wala pala tayong alam at isa palang mangmang. Madalas na sinasabi natin na ngayon o bukas ay makakapagtapos ako ng pag-aaral, magkakaroon ako ng magandang trabaho. Ngayon o bukas ay mag-aasawa ako, magkakaroon ng mga anak at isang napakagandang pamilya. Na ngayon o bukas ay magnenegosyo ako at sa paglago nito ay makakabili ako ng isang magandang bahay, maraming sasakyan at mabibili ko na lahat ng aking gusto. Na ngayon o bukas ay mamamasyal ako at iikutin ko ang buong Pilipinas. Pagkatapos noon ay lilibutin ko naman ang buong mundo. So hindi natin alam ang maaari at totoong mangyayari maliban na ito ay ipahintulot o kalooban ng Diyos para sa atin na mangyari. Siya lamang ang nakakaalam, mga kapatid. Again sa verse 14, sabi niyan, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Yung pa kayang linggo, yung buwan, taon, di ba? Yung bukas na hindi natin alam ang mangyayari. Kahit yung mangyayari mamaya, hindi natin alam. Diyos lang nakakaalam nun. Sa ating church, halimbawa, marami tayong mga plano na nagdaang taon. At sa simula ng itong taon, meron tayong mga plans. Ilan na ba ang mga nangyari? Ilan na ba ang mga natupad? Nagplano tayo ng maraming gawain para sa bawat buwan sa loob ng isang taon. Alam natin na hindi lahat ay naisakatuparan at hindi niloob ng ating Panginoon. Kahit hindi naman masama ang ating mga plano, di ba? Marami mga major activities ang hindi natin naisagawa dahil hindi ito ipinahintulot ng Diyos na mangyari dahil nga sa COVID-19 pandemic na hanggang sa ngayon ay ginagawan pa ng solusyon. So, ang tanong, alam ba natin yun? Hindi, di ba? Kasi, kung alam natin na mangyayari ang pandemyang ito, hindi na sana tayo nagplano at nag-aksaya ng panahon, ng pagod at oras, di ba? Only God knows. Dahil kung ang Diyos ang nagplano,
kahit 1,000 taon pa, di ba, na binawa yung plano na yon, tiyak na mangyayari yon. Kahit 1,000 taon pa ulit bago ito maganap, ito ay may katiyakan. Katulad ng kapanganakan at pagkamatay ng Panginoon na matagal nang sinabi, di ba? At ang kanyang muling pagbabalik ay may katiyakan na naganap at magaganap. Kung kaya't yung plano ng Diyos na tayo ay maliligtas ay tiyak din na mangyayari kung tayo ay susunod sa kanyang mga utos, lalo ang pagkilala at pagtanggap sa ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Life is full of uncertainties between now until the coming of the Lord. Yung pagitan ng buhay natin hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon ay hindi natin alam ang magiging mga kaganapan. Maliban sa mga propesiya at mga palatandaan na sinabi sa Biblia, pero yung kaduluhan ay malinaw at binigyan na tayo ng kasiguruhan ng Diyos. Dalawa lang naman kasi ang lugar na sigurado na ating patutunguhan, langit o impyerno lang. Ang tanong lang doon, alin sa dalawa ang nais mo na siguruhin ngayon na mapupunta ka? Diba? Ngayon ay mas nalaman natin ang paraan ng tamang pagpaplano para sa ating kinabukasan, sa ating buhay, na dapat ay kasama palagi ang ating Diyos. Pero may pahabol na babala si Apostol Santiago para sa ating lahat. Sa pinakahuling talata ng chapter 4 sa kanyang sulat sa James 4:17, sabi niya, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Not doing the good or the right thing is a sin because you're doing the wrong thing or the wrong one. Ayan ibig sabihin. Certainly, there is heaven that God designed for those who love and trust Him. And yes, we can plan ahead, but always remember that we still don't know what will happen next. Ang bottom line dito, so we live today for the Lord and trust the Lord for tomorrow. Ano ba yung famous na quotation na madalas natin gamitin patungkol sa gantong usapin? That we never know what the future holds, but we know who holds the future. Walang iba kundi ang ating Diyos lamang ang nakakaalam. So balikan po natin yung sa umpisang tanong kanina sa Santiago 4:13. Napakaganda ng pagkakalatag ng plano ayon sa talata, di ba? Sabi diyan, makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at 1 taon kaming mananatili roon, mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ano lang ang kulang doon sa napakagandang plano na yun? Kung loloobin ng Diyos. Yun ang kulang sa Kanya. Lagi nating alalahanin na sa tuwina ay mayroon tayong kasiguruhan sa ating Diyos kung Siya ang nangunguna sa ating buhay. Ang Diyos at hindi ang pagkakataon o pagbabakasakali ang magdidikta sa kung ano ang ating kinabukasan. Dapat din nating pakatandaan na hindi ibig sabihin na nagplano ka at hiningi ito sa Diyos, mangyayari ito. Hindi ganoon yun. Dahil yung kalooban pa rin ng Diyos ang dapat na asahan natin at dapat na masunod. Dahil kung ang ating bukas at ang ating buhay ay nakasalalay lamang sa Kanya, wala tayong dapat na ipag-alinlangan pa. Sabi nga sa Philippians 4:9, my God will supply
all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Diba? Philippians 4:19. Sa 2 Corinthians 9:8, God is able to make all grace abound to you, so that always having all sufficiency in everything, you may have abundance for every good deed. Ayun ang sabi sa 2 Corinthians 9:8. Everything in this life will one day come crashing down. What will you have remaining? Tanong. The Bible says, you can be guaranteed to reap the reward of the most valuable thing in all the universe. A relationship with our Creator. A relationship with our God. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa napakagandang umagang ito. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang sa kalangitan. Amen. Manalangin tayo mga kapatid. Aming Diyos, marami pong salamat sa mga salita mo po na amin pong pinagbulay-bulayan. Naway patuloy po namin itong maisabuhay, Panginoon, yung mga katotohanan na ibinahagi mo po sa amin. Maraming salamat sapagkat Ikaw ang aming Diyos na siyang tumutulong sa amin upang mas lalo pa naming maunawaan ang iyong mga salita. At ngayon, naway sumayin yung lahat ang pagpapala at biyaya ng ating Diyos Ama, ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, ang pag-iingat ng Banal na Espiritu mula ngayon magpakailanpaman. Siya nawa. Amen.